Hello, magandang gabi sa inyo lahat. Mainit-init yung comment section kagabi, no? Regarding dun sa video kay Master Gala, di ba? So ito yung mga yung mga comments kagabi. Basahin natin mga kababayan ko. Mas aanuhin ko yung mga against sa akin ha. Pero salamat do sa mga nag-comment na pumabor sa akin. Shout out sir, anong basa dito kay sir? Taiti Gas. Si Sir Taiti Gas. Bigyan ni Sir Taiti Gas. Kahit kasi di nakakatakot na bahay ginagawang nakakatakot sa mga vlogger. May content lang, o di ba? Ang nangyari, hindi ko masisisi ito si Sir Taiti Gas eh. Ito yung kinakatakutan namin na may stereotype. Pag ginawa ng isang vlogger to, lahat ng vlogger ganyan na. Actually, ano na yan eh. Matagal ng culture natin yan eh. 'Di ba? Let's say may isang kainan na maraming branch, no? Parang yung Jollibee Towel, naalala niyo 'yon, yung may bumagsak na basahan dun sa ano, dun sa prituhan, then may towel na fried. Lahat ng Jollibee unsanitized na. Kahit isang branch lang 'yun nangyari. 'Di ba? May nahuling uod sa ganitong restaurant, lahat na ng branch ng restaurant na 'yon, madumi na. 'Di ba? Pero hindi mo masisisi kasi 'yun eh. Branding kasi ang tawag doon. Pag nasira yung brand na 'yon, lahat may damage na lahat. Masisira ang hindi kasi naiintindihan na kadalasan pag may isang nasira doon. Halimbawa, 'di ba? For example, mga minamahal nating miyembro ng Taogama, 'di ba? May isang namatay sa hazing na sa Taogama, lahat na ng mga Taogama mararahas na. Hindi mo kasi pwedeng anuhin 'yun eh. Alam ko naman na majority sa inyo ay mabubuti. Pero kahit hindi na lang do sa bandang hazing, 'di ba? May isang Taogama na nagyabang diyan, 'di ba? Ako, membro ako ng Taogama. Tapos nakulong. Siyempre, dahil carry niya yung name ng Taogama, lahat ng miyembro ng Taogama ngayon, may pwede nang husgahan. 'Di ba? Hindi mo naman makokontrol yun. O hindi, lahat may Taogama ng mga mababait. Ganyan, bla bla bla, bla, 'di ba? Kaya yan, tayo mga Pinoy, 'di ba? Ang tingin sa atin, sa ibang bansa, land tayo, bansa tayo ng mga katulong. 'Di ba? Kaya tuloy yung pati mga Mexicans ganyan din eh. Meron tinatawag kasi na stereotyping. Yan kasi iniiwasan. Kaya hangga't maaari, kasi hindi mo makokontrol yan. Ilang dekada nang ini-educate ang mga tao na umiwas sa pagiging racist. Hindi pa rin ma-fix yan. 'Di ba? Ba't tayo napunta sa racist? Hindi, analogy lang kasi yon or comparison lang kasi. Ganyan kasi nagwo-work ang utak ng tao eh. Pag may ginawang kabulshitan yung isang ghost hunter, lahat na ng ghost hunter ganun na. Kaya nga ako, I'm trying my best na i-differentiate sa mga tao. Kahit ba naman maliit lang ang channel ko, iilan lang yung reach ko eh. I-differentiate sa mga tao kung alin yung mga peke sa hindi. Kasi kung hindi mo lilabelan yan, kung ano yung act ng isa, yun na rin yung act ng lahat. 'Di ba? Parang mga pulis, 'di ba? Isa lang ang nangutong na pulis. Lahat na ng pulis mga mangungutong na. MMDA ganun din. 'Di ba? Ganun ang takbo ng isip ng tao. Kaya hangga't maaari, makontrol sana yung mga ganyan. At kung mali yung ginawa ng isa, tuligsain. Hindi para i-bully, hindi para hilahin pababa. Kung mali naman talaga ang ginawa, anong gagawin natin? Hayaan na lang? Hindi ko nga naiintindihan eh. Yan lagi ang sinasabi, hayaan na lang daw. Next, si Gian Ray. Sabi niya, video niya, react niya pa. 'Di ba?
Laging may bilugan sa cam yan si Master Gala kahit anino lang ng kung ano. Yung binibilugan. Sana mapanood to ni Master Gala. Hello, Boss Bray Official. Sabi ni Sir Sniper Boy, for me dapat hindi siya ganyan ugali niya, halatang palaaway. Personality niya yun eh. Hindi, yung siguro yung ugali ni Master Gala, no? Hindi natin mababago yun. Siya na yun eh. 'Di ba? Ang problem lang kasi may mga bagay na hindi ka na dapat pinapakita. Sabi niya gano'n, no, ni Sir Jonathan Trevilla. Wala kang pakialam kung anong gawin niya. Ikaw nga, pakialamero. Anong ikaw nga? Ikaw, nakikialam ka rin sa akin. Hindi ko naiintindihan sa mga fans ni Master Gala, no? Palagi na lang dahilan, hindi pinupunto yung mismong issue. Ang laging dahilan, wala kang pakialam. Pero sila, pakialam sa akin. Pero sila, yung mga napapanood nila sa TV, na mga politiko, pinakikialaman din nila, kinikriticize din nila. Hindi ko naiintindihan yon. Bakit kayo pwede? Kaya nga sinabi ko, intro pa lang ng video na yan, di ba? Yung video kasi ay pinablik. Pag pinablik yan, may magko-comment at magko-comment talaga dyan. Mahina ba ang ulo nyo talaga na hindi nyo inintindi yung unang sinabi ko doon sa video? Kung ayaw pakialaman, wag ilagay sa public. Diba? Nilagay sa public, anong gagawin natin? Wag mong husgahan. Wag mong husgahan. Yung tao, pare-pareho lang naman kayo. At isa pa, wag makialam. Ganun ka din naman. Ikaw nga, hindi niya pinakikialaman. Wag daw, hindi naman pagkatao ni Master Gala hinusgahan kung ano yung ginawa niya lang doon. 'Di ba? Baka nga pag sa pabanalan, mas makasalanan ako diyan eh. Kay Master Gala eh. Sa dami ng kasalanan na nagawa ko, baka mas makasalanan ako diyan. Pero ang pinag-uusapan kasi natin, yung video niya. Doon lang tayo. Para naman tayo mga tanga eh. Sabi ni Sir Renante Avila, bakit di nagpaalam sa akin si Master Gala, papayagan ko naman siya. Oo nga, sana minessage ka, sir, no? Hello, Ma'am Erlyn daw Balatukan. Sir Cholo Rocales, bilang dayo dyan, dapat. Common naman ito eh. 'Di ba? Kahit saang lugar, common naman yan. Or, alam na yan, yung ganyang gagawin mo dapat. Hello, Sir Bernard Diasis. Ma'am Imelda Basquines, hello. 'Di ba? Mahirap kasi ang magmaalam na walang alam, kaya huwag masyadong magmarunong, lalo na kung walang proof. Kapag ganyan ano man ang ginawa at sinabi na hindi maganda, lalo na sa public, na hindi na yan maibabalik. Yes, totoo yan. May politiko nagsabi niyan eh, na kapag daw nagsalita ka sa publiko, yung words mo daw, hindi na sa'yo yon. Hindi mo na pwedeng bawiin yun, na ibigay mo na sa tao yun eh. Di ba? Hindi mo na mababago yung nasabi mo. Ang gagawin mo na lang, i-redeem mo na lang yung sarili mo. Hello, Sir Keith Dingla sa Balong HQ. Mukhang wala siyang pinag-aralan, no? Hindi naman, mas ano lang talaga. Mas naig lang siguro kay Master Gala yung ano. Sinabi ko naman eh, bumaba kasi siya doon sa level nung, alam mo na, 'di ba? Dapat, hindi ko naman sinasabing mababa yung level nung kausap niya, kaya lang kung sa tingin mo ikaw yung nakakaintindi sa mga ganyang bagay, hindi ka na dapat umakto ng ganun. Pero kung diskarte niya yan, di go ahead, 'di ba? Kung tumataas ang level niya sa paningin niya sa ginawa niya na yun, di okay lang. Kung trip niya naman yun eh, di ba? Sabi gano'n ni Pen de Sara Pen, unfollow na ako kay Gala. Freedom nyo po yan, ano? Pero wala akong sinasabi na i-unfollow nyo. Hello, Ma'am Morisa Bando.
Ma'am Imelda Sugano, hello po. Sir Aaron Bahar, sobra naman kasi pinagsasabi ni Master Gala. Actually po, lagi rin naman siya pinapanood kasi taga Bulacan din siya. Sabi ni Sir Aaron Bahar. Sabi ni Iskalam po, kung ako sa'yo gumawa ka ng sarili mong vlog, gago ka ba? Sa bagay, dyan ka kumikita, pakikialam ng iba. Eh yung idol mo nga nakikialam ng hindi niya property eh, pwede eh. Buti nga ako video lang na nasa public pa. Na binasa ko naman sa inyo ang batas, wala naman ako nilalabag. Ano ba? Gawa ka ng solo mo, bobo. Mukha mo nga, di mo maipakita, pero may pic ako ng mukha mo na walang mask ang mukha. Ano kayo kung may picture ka? 'Di ba? Nababago ba noon yung ano, yung yung pagkakamali ni Master Gala doon? May discommunication nang nangyari. Wala kang pakialam doon. Problema ng iba, pinupuna mo para may content ka. Wala! Wala. Kahit na ano sabihin mo, hindi pa rin nabago na ganun yung ginawa ni Master Gala. May nabago ba? Wala. Diba? Hello, Sir Eric Giron. Sir Walter Navarro. Hello, Sir. Sir Sean Lorian. Sir Atchak Pogi. Yan ang mahirap kapag marami ng subscriber, tumaas ang ihi. Ingat, baka baguhin nila tawag sa imbes na Master Gala, maging baklang gala. Yung pagtaas ng subscriber, sabi nga nila yung fame daw nakalalason yan eh. Maraming nag-fail dyan sa pag-handle ng ano. Pero I do believe pagka na-realize ni Master Gala na yung mga mali niya, may pagbabago naman dyan. 'Di ba? Wala, ito gagamitin ko yung famous words nyo against sa akin. Wala naman taong perpekto talaga. 'Di ba? Ang pinag-uusapan kasi natin dito, hindi naman pagkatao ni Master Gala eh. Kung ano siya, yun na yun. Kaya lang, sometimes need mong i-acknowledge na nagkamali ka din. Mahirap talaga yan. Mahirap talaga yan yung, kahit ako nahihirapan ako na, halimbawa, sa pride ko, mahirap yan eh. Pero kailangan natin talagang i-overcome yan eh. Diba? Kasi kung hindi mo tatanggapin yung nagkamali ka, patuloy kang lalasunin ng ego mo. Sabi gano'n ni Ma'am Pere Haba, pangit talaga batas. Paano kung may property ako na bigla kong naiwan dahil palagay natin nakulong ako ng 20 years above. Hindi naman, ma'am. I mean, pwede, ito sabi kasi ni ma'am, bigla ko naiwan dahil palagi natin nakulong ako ng 20 years and above or nakidnap ako ng 30 years. Tapos nung nakalaya ako, pagbalik ko may umangkin na at hinahanapan ako ng papel. Kaya nga pag may property ka talaga, naranasan namin yan eh. Pag may property ka, pabakuran mo at pabantayan mo talaga para walang mag-squat. Kasi kahit nakatiwangwang yung lupa mo, ano mo pa rin yun eh, kailangan alagaan mo pa rin yun eh. Or ito yung pinakamatipid sa lahat na instead na magpatira ka doon ng otorisado mo na siya lang ang titira doon. Na magkaroon kayo ng kasulatan na, ikaw Juan de la Cruz, titira ka dito sa lupa ko, ikaw yung magiging caretaker nito. Pwede ka magtanim dyan, pwede ka pero anytime pwede kong kunin sa'yo yan pag kailangan ko na. Bibigyan na lang kita ng, let's say, 1 taon bago ka umalis. Or 2 months para makapag-alis ka just in case na kukunin ko na yung lupa. 'Di ba? Wag mo naman biglain na, okay, gagamitin ko na, layas na. Wag naman ganoon. Magkaroon lang ka ng kasulatan siguro. Mas matipid 'yon kaysa magpabakod ka ng pagkataas-taas at mag-hire ka ng security guard. 'Di ba? Hello, Jamie Menor, hello. Romel Andoy, hello. Jake Morte. Sabi ganun ni Ma'am Pere Haba, next time Master G, pag di kayo pinayagan, wag na kayo magrarant kasi kayo pa nababaliktad the way magsalita. Dapat maayos di na kung ano-anong name calling. Sabihin mong mangtas. Ano yung mangtas?
Wala naman magagawa purok leader pag di kayo pinayagan talaga. Oo nga naman, ano. Hindi, yung ano, yung nakakabwisit yan. Yung pag hindi ka talaga pinayagan, nakakabwisit talaga yan. I'll be honest. Yung nanggaling ka sa malayong lugar, tapos pagdating mo doon, may pumayag na. Nangyari yan minsan eh. Kalimutan ko na kung saan yun. Pumayag na. Pumayag na. Then, nung papasok na nung kinagabihan, biglang uurong. Kasi siguro na-realize baka mapanood ng may-ari. Caretaker kasi yung pumayag eh. Bla 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 ganyan. Yes, nakaka-frustrate, ano, gusto mong murahin yung ano, yung yung caretaker. Pero yung kabwisitan mo na yon, wag mo na i-public yon, 'di ba? Ikwento mo na lang yan siguro sa mga kabarkada mo pag magkakasama kayo. Para alam mo yung pumunta kami sa ganitong bahay, gago yung caretaker eh. Napakagago talaga. Ibuhos mo doon lahat ng sama ng loob mo. Pero yung pag inano mo kasi sa public yan, ano eh, hindi talaga maganda. Hello, hard chops. Wala akong pake dito sa Master Gala na ito. Puro panloloko lang to. Ginagawang katatakutan yung lugar na tahimik at wala namang kababalaghan. Loko-loko ito. Palengkera talaga. Sabi ni Boholana, tangina na trigger talaga ako sa ugali mo eh. Sa magulang ko gawin yan. Naku po talaga, kabaklaan mo. Tutuliin ito talaga. Ito, maganda itong sinabi ni Ma'am Maricar. Bungo TV, please consider this as constructive criticism. Salamat sa pagtawag mo at paghingi mo ng legal advice information sa lawyer friend mo. It helps make things clear for all your viewers, lalo na yung critics mo. This way din kasi meron kang good foundation sa mga feedback, opinions mo. Anyway, ang gusto mong pakiusap, next time na mag-interview ka, lalo na when it comes to legal matters, let the lawyer explains more. May mga times kasi nag-overtalk ka and you're putting words into his mouth. Yung nasabi mo na yung stand mo, yung opinion mo habang pinapanood mo yung video. Then nung nakausap mo na yung lawyer, inulit mo kaya lawyer sumagot sa'yo ng oo or tama. Parang pinapa-agree mo lang. Nagigets ko po to, mama. No? Pero sorry po sa ano. Hindi, marami nagkikriticize talaga sa interviewing skills ko. Meron bang pwedeng panoorin para ma-improve yun or mag-teach? Kasi sometimes, no, katulad nung napag-usapan natin namin ni ma'am dito, nag-usap kami dalawa ni ma'am eh. May times kasi na hinahabol ko yung 30 minutes limit kasi nagpa-coach kasi ako sa YouTube eh. Ang sabi kasi sa akin ng YouTube, nung YouTube manager, try mo na pagka sa format kasi daw nitong nitong yung reaction video, try mong ilimit ng mas maganda nga daw 10 minutes eh or 30 minutes. 'Di ba? Kaya 'yun ang tina-target ko. Umabot ng 53 minutes to nung habang kinakausap ko yun. Kaya ang as much as possible, pinipilit kong ma-direct to the point. Hindi ko pala alam na yung iba interesado palang marinig. Sige, next time, mama, no? Sorry po. Improve natin next time. Diba? Hello, Boholana. Ryzen 7, hello. Sir Joel Lopez. Ma'am Kit, 6 Kitties Mamos. Dapat magpakumbaba lang tayo lalo na di tayo tayo nakapasok sa area nila. Delikado, isa lang ang buhay, mabait pa rin yung mama sa totoo lang. Oo nga, no. Ito din yung lahat ng nag-usap-usap din kasi kami, yan din yung lumitaw doon. Yung swerte ni Master Gal, hindi siya tinaga or inano. Sabing gano'n ni Eddie Miao, sana ipatulfo ng mag-asawang yan. Bakla na yan kasi sinira na sila sa public. Malamang yung mag-asawa di pa alam na sinisira na sila sa public. Oo, parang limitado lang siguro yung access nila, no?
Parang baka mamaya hindi pa nila napanood yun. Life goes on. Hello. Sir Darren Paulo. Hello. Kahit nagpaalam ka sa barangay, kung di naman alam ng nakatira dyan, syempre maalarma ka rin yan. Oh, common sense na nga lang. Hello, Primordial. Life goes on, taga saan ka? Ito ba yung ano? Pa-shoutout daw eh, shoutout nga natin. Life goes on. Ito si Life goes on. Oh. Artistahin pala sila. Hindi, si ano to, Bianca Umali yata to, no? Kala ko si Life goes on. Next. Uh-huh. Hello. Anong basa dito? Magimane? 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 Ano basa dyan? Magimane. Magimane or whatever. Ano, shoutout sa iyo, sir. Feeling entitled dyan, nung may naramdaman na daw siya na nag-iiba na sa kanya simula nung nakakulab niya sina Sir Ed, si mga manghuhula. Ngayon, akala niya lahat ng lugar na pupuntahan niya, kahit di siya magpaalam o kung magpapaalam siya, dapat di pwedeng tumanggi yung mga tao. Oo nga, no? Bakla ganun talaga ang feeling entitled. Excuse me. Pag na-discriminate, galit na galit, ilalabas online para makakuha ng simpatya. Gago lang, kabadingan, di ba? Sabi gano'n ni Sir Dalorsky, Balahura daw. Dalorsky TV, hello. Sir Rodolfo Asio. Sabi gano'n ni Innocent Zero, Bungo TV, masyado matalino. Good, may content lang. Alam mo kung bobo ako, hindi ako qualified gawa ng reaction video. Akala nyo madali ang mag-reaction video? Pero hindi naman ako matalino talaga kasi wala naman ako may pagmamalaki sa inyong magandang grades ko nung nag-aaral ako. Pero ang maano ko lang, maipagmamalaki, hindi lang ako bobo. Yun. Maaring mas matalino kayo sa akin, nagkaroon kayo ng award, no? Nung nag-aaral kayo. Ako wala akong ganun eh. Diba? Kasi bawal mag-reaction video ang bobo. Pag nag-reaction video ang bobo, wala namang sasabihin ng bobo eh. Abing gano'n ni Ma'am Iesha, malapit na yan maban sa Davao City si Master Gala kasi sinita na private, pinapasok pa talaga siya. Pero to be fair, hinahangaan ko siya dun. Yung perseverance niya talaga na, minsan mali. Pero yung silver lining nung ginagawa niya, yung parang nakakahanga din at the same time. Na nakakapunta siya doon sa mga lugar na hindi napupuntahan ng iba. Sabi gano'n ni Masaharo, mali si Master Gila, humingi dapat siya ng tawad. Humingi naman daw siya ng tawad, pero bulong pa rin siya ng bulong. Sabi gano'n ni Innocent Zero, mas madami yan supporter si Master Gala, boss, wag mo hayaan, i-debunk din yung pang-debunk mo. Ay di mag-debunk sila sa dinidebunk ko. Wala namang problema doon. Di kumali ako doon sa pag-debunk ko, di mali ako. Di ba? So, pwede ka makialam sa video ng iba kasi pinapakialaman yung mga video mo? Ano daw? Hindi sa ganon. Hindi tayo palitan na pag ginanito ka, ganito ka rin. Nasa public po kasi ang video niya. Katulad ng video ko. Nasa public kasi ang video ko. Pambobo naman kasi yung argumento ng mga supporter ni Master Gala. Ay, Diyos ko. Diba? So, pwede kang makialam sa video ng iba kasi pinakialaman yung video mo. Ang ini-imply ko lang dito, kayo nga nagagawa nyo, ba't ako hindi pwede? Diba? Kayo lang ang pwede. Kasi ganito yan, pinaliwanag ko na, pag mahina talaga ang ulo, no, hindi talaga naiintindihan pag mahina ang ulo. Diba? Pinaliwanag ko na kanina, kapag ang video ay nasa public, pag nasa public ang video, lahat makakapanood, lahat may masasabi. Kung ayaw mo may masabi doon sa video mo, wag mo ilagay sa public. Hindi mo kasi pwedeng salain na ang magsasalita lang sa video mo ay
Puro mga mabubuti lang. Hello, Casimira. Ito si Diwata ng ng kagandahan. Halata na kung sino to. Bagong gawa tong account na to eh. Tingnan nyo. Ginawa lang ito kagabi kung kailan ako nag-upload ng video. Medyo alam ko na kung sino tong Diwata ng kagandahan na to eh. February 24, 2025 lang ginawa ang account. Kagabi lang mismo nung nag-upload ako. 'Di ba? So ang comment ni Diwata ng kagandahan, Master Gala join 2013 have 1 million subscribers and Bungo TV join 2014 have 21k subscribers. Habulin mo imbes na hilahin mo. Kung mapapansin nyo, 2014 account ko na ito dati. Nag-start lang ako noong 2020 mag-vlog. Pero kahit na sabihin mo, let's say sabihin na natin mas nauna si Master Gala sa akin ng 1 taon, bakit nga naman ako 21k subscribers lang? May ano ba ito? May relevant ba ito dun sa pinag-uusapan? Hindi eh. Kahit pa sabihin mo na 1 million subscribers mo, kung ang sagot mo sa 1 plus 1 ay 3, mali ka pa talaga. Hindi magiging tama ang sinabi mo dahil 1 million ang subscribers mo. Yung sana naiintindihan ng mga tao. Walang kinalaman ang dami ng subscribers mo. Kung ganyan kung ganyan ang thinking, napakabobo mo. Sa totoo lang. 'Di ba? English pa. I'm not a fan both of them, but si Master Gala talagang pinaghihirapan niya yung content niya. Si Bungo TV naman nakaupo lang. Akala mo madali ang ginagawa ko? Sige, itry ko, panoorin ko reaction video mo. 'Di ba? Kahit na easy lang itong ginagawa ko, kung ano yung sinabi ko dito totoo. Hindi katulad nung ewan ko kung idol mo ba yan o ikaw yan. 'Di ba? Kahit pinaghihirapan, kung peke naman yung video, wala din. 'Di ba? Imbis na hilahin, habulin mo, habulin ko daw imbis na hilahin. Hindi paghihila to, pag-spread to ng awareness. Para din naman kay Master Gala to, itong sinasabi. Kasi nag-i-spread siya ng mali. Mali yung mga pinagdadaldal niya doon na siya yung pinayagan doon ng purok leader tapos naipaliwanag naman nung maalam sa batas eh. Si Ma'am Veronica Sulit fan din ito ni Master Gala eh. Wala siyang na-comment sa akin. Mag-focus tayo doon sa ginawa ni Master Gala, hindi sa paramihan ng subscribers. 'Di ba? Hello, Sir Rapi Medina. Kim Chili's Shoes, hello. Dr. Jones, hello. Jojo Olumor, hello. Mukhang magkukross na naman akong 30 minutes. Ash Visuals, hello. Sir Momong. Paano naging siga at toxic si Manong nakausap ni Master G? Kung hindi pinayagan, wag na ipilit. Kaso naging tampururot din naman pala siya nung pinayagan na rin. Buti nga wala nangyari sa kanya dyan. Kung totoong mga siga, Oo nga naman matalino talaga to si Sir Momong eh. Kung talaga mga siga yan, paano kaya kung na-provoke sila sa pinagsasabi ni Master Gala? Hello, Sir Jimmy Roche. Zark Ferrer, hello. Rayjan Caballes. Ma'am May Malagenya. Sir John Paul Sanchez. Sir GC719. Sir Lester Pulco. Sir Cody Cole Travers, hello. Ma'am Nana Parsa, hello. Jard Videos, hello. Good evening, Joseph Aperin, Sir Joseph Aperin, hello. Ma'am Gayan, hello po. Di ba? Sir, Ma'am Mori, hello. Ma'am Marilu Teves, hello. Sa asawa daw ni Ma'am, anong pangalan? Si Boy. Sir Boy!
Shout out, sabi ni Ma'am Marilu Tebes. Mm-mm. Sir Jonathan Eugenio, hello po. Sabi ni Ma'am Lauren Ginbidona, hayaan mo si Master Gala, hindi ka naman pinakikialaman, di ba? Wala na silang masagot na technicalities, ano, puro na lang yung hayaan, maliit ang subscribers mo. That is bullshit. Ay, nako. Ko. Yan, naano ko tuloy. Sir Kopico, hello. Ma'am Maybe, hello. Sir El Mucho Dingdong, hello. Sir Dipolio, hello. Sir UPS, Sir UPS 45, hello. Sir Francis Steven Reyes, hello. Sir Oliver Viray, hello po. Sir Glenn Oliverio, hello, Sir Glenn Oliverio. Pa-shoutout daw sa wife ni Sir Glenn Oliverio na si Ma'am Sheila L. Hello, Ma'am Sheila L, asawa ni Sir Glenn Oliverio. Sir Martsan, hello. Ranmes Channel, hello. Sir K, hello. Sir John Crusade, hello. Ma'am Janet Flores, hello sa inyong lahat. So, maraming salamat. Nag-cross na ako ng 30 minutes. Magandang gabi sa inyo lahat. So, main content tayo mamayang alas 10.